nasa St. Luke's pa rin si Bangag. Ang sabi nga ng kapatid nga, sabi niya sa akin, Miss Maharlika, hindi po tinuhod si Lisa Tanas. Hinampas po siya ng cellphone ni Bangag dahil pareho silang bangag. Ngayon, kaya po nalaman ito ay grabe yung kalabugan at murahan na narinig namin sa labas. O namin, pwede itong PSG staff. Okay. Sabi niya, kalabugan, bugbugan na narinig namin sa labas. So lumabas si Lisa Tanas. So tinawag ang PSG. Kitang-kita namin na may dugo sa pagmumuka ni Lisa Tanas. Si Bangag Jr. ay nakaupo, okay, sa chair. At siya ay nag-color blue, kaya code blue. At hirap huminga, kaya in-airlift sila. Okay, both sa in-airlift, papunta daw sa ito, ayon sa ating A1 information. Kayo daw po in hospital, may sakit. Andito mo. How is your state of health, sir? Because lumabas yung yung report. Yan ang kailangan ninyong tignan. Do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake news na ganyan. Huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Tama, ang dami kong kaibigan tumawag sa akin, okay ka ba? Okay ka ba? Wala, kalukuhan lang yan. You were in the palace sa bahay niyo kahapon, sir? I was in the most of the day, yes. I had a meeting in the morning. I had a command conference with some of our commanders. And I spent the rest of the day reading my briefs and doing paperwork. Nagulat lang ako when they said that there was medical emergency. Medical emergency. Sir, which is why we were asking you directly. Kaya po... Yeah, well, it's totally and completely fake. I do not even have a cold. I do not have anything wrong with me. I'm fine. Thank you for your concern. Yes, sir. Thank you, sir. Salamat. So, knowing Maharlika, alam naman natin na reyna ng fake news ito. Minsan hindi ko na nga alam kung ano ba talaga yung pakay ni Maharlika, bakit siya naglalabas ng mga balitang wala namang katotohanan, no? At minsan speculations lamang. Or minsan gawa-gawa lamang talaga niya, makapanira lang. Hindi ko alam kung ano yung gusto niya, for the views lang ba to? Or nag-ialipin na talaga siya ng salapi na kahit na alam naman niya na walang katotohanan yung kanya mga nilalahad, talagang dahasan at walang makakapigil sa kanya at hindi talaga siya natatakot, no, despite the fact na sobrang dami ng mga kasong kinakaharap nito ni Maharlika, no, kahit sa US napakadami, no. Isa na nga tong si Mel Robles na hindi niya inakala, no, na talagang pupuntahan pa siya sa US para sampahan ng kaso, no? Hindi niya inakala talaga. Akala niya yung mga nandito lang sa Pilipinas ang talagang galit na galit sa kanya, ay walang kakayahan na magsampa ng kaso sa kanya. At ito nga si Mel Robles ay nilapit talaga patungo sa kanya, sinakay ng eroplano yung kaso niya, no? At ito, may mga kinakaharap pa siya doon. Aside from Mel Robles, meron pang isa pang babaeng nagsampa rin ng kaso sa kanya dahil iniisip din niya yung paano na kapag lumaki yung mga anak niya, laman ng mga ganito-ganito yung sinabi sa kanya, yung ganon. Ito din si Mel Robles, pilitan din magsampan ng kaso ito dahil nga iniisip din niya yung anak niya na parang mabubuli tong anak ko dahil nga parang nilathala ni Maharlika na isang murderer daw itong si Mel Robles, di ba? Imagine that. Nag-accuse ka ng tao na gusto mo lang sabihin, talaga alam mo yung pasmado talaga yung dila niya, 'di ba? So knowing her na ito na nga nilathala niya to all over, 'di ba? Nilabas niya yung ganito na nasa ospital. Etong mag-asawa, si First Lady at itong si ating Pangulo, nasa ospital hanggang ngayon. Hindi kaya ito ay bumaliktad, no? Ito'y bumaliktad kumbaga napunta dun sa sinusuportahan niya. 'Di ba? Hindi kaya si Digong ang nasa ospital? Sorry we don't wish, we're not an ill wisher.
hindi natin hinahangad na mangyari kay Digong ang masama, no? Despite the fact na maraming kapalpakan din naman na nagawa si Digong bilang panggulo, no? Despite the fact na ganun, syempre, we don't wish anyone ill. Kumbaga parang yung Diyos na yung bahala sa kanya na sino ba tayo para mag-cast ng something na hindi maganda sa kapwa natin, 'di ba? So, eto ay nag-aalala nga no ultimo mga bashers ni Digong. Alalang-alala sa kanya. Yung mga bashers si Tatay Digong ay nagkakagulo ngayon sa YouTube at sa social media dahil hinahanap nga siya dahil ang tagal na daw walang paramdam. Hindi kaya may connection itong hindi niya pagpaparamdam doon sa kaso ni Kibuloy dahil nga alam naman natin na ito si Kibuloy ilang linggo, ilang araw, no, na binantayan ng mga kapulisan dito sa KOJC compound. So, meron kayang connection iyon. Kaya, kung bakit nananahimik itong si Digong at wala siyang paramdam, hindi siya nagpapakita, no? Usually kasi, may mga guestings yan sa YouTube sa mga vlogs ng mga alaga niya, mga vloggers. Like, for example, etong si Trixie Cruz Angeles, 'di ba? Nag-guesting siya kamakailan lamang dito sa YouTube channel nito ni Attorney Trixie. At ito nga si Banatae, no, sorry nakuha ko lang to kay doon sa isang vlogger yung term na yon, sorry. So eto yung isang vlogger naman din na Banateros ay kasama niya yung Banateros actually nung recently, no, before this week. So, mga siguro, ang dami lang talaga naghahanap kay Digong. Hindi ko alam kung bakit. Ba't kailangan lagi ng presensya niya? Hindi ba kayo nagiging masaya na wala siya sa, landas nyo? No? Diba? Pag nakikita nyo naman, gigil na gigil din naman kayo. Diba? So, ayun lang. At binalita ko lang sa inyo itong kaguluhan sa social media at sa mga GC. Thank you so much for joining me at sana magparamdam na si Tatay Digong para malaman natin kung okay lang ba siya. Kamusta na kaya siya ngayon? At sooner or later malalaman natin yan. Mag-unfold din lahat ng katotohanan in due time. So ngayon ay abang-abang lang tayo. Thank you so much for joining me. I'll see you on my next vlog. See you all. Bye-bye!